Sa kabila ng lahat ng malalakas na pahayag ni Donald Trump tungkol sa pagkontrol sa sitwasyon sa gitnang silangan, ang mga otoridad ng Iran ay bumuo ng isang lihim na plano para palawakin ang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, batay sa datos ng intelihensya mula sa ilang bansang Arabo, ang pangunahing layunin ng Tehran ayon sa mga source ng pahayagan ay magdulot ng ganung pinsala sa mga kalaban na magpapahinto magpakailanman sa pag-ulit ng malalaking pag-atake sa teritoryo ng bansa. At sa parehong araw, isang mataas na opisyal ng Iran ang hayagang kinumpirma ng pamunuan ng Iran ay talagang handang magpatindi ng tensyon sa kipot ng Hormuz at sa buong reyon, kung ang pakikipagdiplomasya sa Estados Unidos ay hindi magbubunga ng resulta. At ayon sa mga eksperto, ibig sabihin nito ay ang paglipat ng Tehran mula sa depensibong pamamaraan patungo sa mas agresibong aksyon. At ngayon, parami ang mga source na nagsasabing ginagamit ng Iran ang pansamantalang paghinto upang maghanda at palakasin ang mga koneksyon, ang mga puwersang proxy at ang sarili nilang puwersa upang makapagsagawa ng mas malakas na pag-atake sa susunod. Sa kabuuan, talakayin natin sa episode na ito ang buong larawan at pagsamahin ang lahat ng piraso. Ako si Alexei Pechi. Tara't himayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 na subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat isa sa inyong subscription. Sige, simulan natin sa mismong lihim na plano ng Iran para palawakin ang digmaan. Agad kong sasabihin, madalas ko nababasa sa mga komento ang mga pangungutya na parang matalino na sinasabi ng mga tao, anong klaseng lihim na plano yan? O anong klaseng sikreto yan kung pinag-uusapan naman ng lahat? At pinag-uusapan na natin ito makalipas ang ilang panahon. Yung ginagawa pa lang ito, talagang lihim o sikreto ito. At ang katotohanan na ang mga mamamahayag ay naghahanap ng impormasyon para sa inyo na hindi sana lalabas sa publiko, dapat ay magpasalamat kayo para dito, hindi yung pinagtatawanan ninyo na, ha? Anong sikreto dyan? Ano ba kayo? Napapaling talaga ako sa mga ganyang katalinuhan. Pasensya na, ito'y isang munting paligoy-ligoy sa simula pa lang. Punta nga tayo sa punto. Ayon sa mga kausap ng Wall Street Journal, ibinigay ng mga otoridad ng Iran sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang mas malaking kontrol sa regular na hukbong sandatahan ng bansa. At sa mga pangunahing posisyon sa sandatahang lakas, itinalaga ang mga batikang veterano ng digmaang Iran-Iraq at mga taga-suporta ng pag-atake sa mga bansang Arabo na tumatanggap ng mga base militar ng Amerika sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, pinalalawak ng Iran ang mga operasyong kontra-espya at pinapabilis ang produksyon ng mga misil at drone, at kamakailan ay inihayag na pinapabilis nila ang pagdevelop ng ballistic missile na may abot na 15,000 kilometro. Ang posibleng direksyon ng karagdagang paglala ay ang mga sabotahe sa mga internet cable sa Persian Gulf at ang destabilisasyon ng pampulitikang kalagayan sa mga bansang may mga komunidad ng Shia gaya ng Kuwait at Bahrain. Tulad ng sinabi ko sa nakaraang episode, ito ay labis na kahawig ng taktika ng Rusya na sila ay pumupunta di umano sa Ukraine upang protektahan ang mga nagsasalita ng Ruso na di umano'y inaapi sila doon. At maaaring gawin din ng mga Iranian ang parehong bagay na nagsasabing di umano'y inaapi ang mga komunidad ng Shia sa Kuwait at Bahrain, kaya handa silang protektahan ang mga ito. Bukod pa rito, hindi rin sinasantabi ng mga source ng Wall Street Journal ang posibilidad ng isang operasyong panlupa ng Iran sa Kuwait. Kasabay nito, ayon sa parehong mga source, sa Tehran, naniniwala sila ang mga pagsisikap ng Estados Unidos na itigil ang putukan ay nakatuon lamang sa pagbawas ng presyon sa pandaigdigang ekonomiya. At ang mismong mga negosasyon ay maaaring maging isang interlude lamang bago ang panibagong paglala ng mga aksyong militar. Ngunit sa Iran, sabay ding nangangamba sila sa mga posibleng epekto ng sarili nilang paglala ng tensyon. Inamin ng mga tagapayan ng gobyerno na maaring lumampas sa tradisyonal na digmaan ang susunod na yugto ng tunggalian at maaring kabilang dito ang mga tangkang magpasimula ng kaguluhan sa loob ng bansa, katulad ng mga nangyari noong simula ng Enero dahil sa mga problemang pang-ekonomiya. Alam mo, naalala mo yung mga protesta na yun? Ang pahayag ang Israeli na INET ay nagdadagdag ng mga detalye tungkol sa regional na aspeto ng plano ng Iran. At ayon sa kanilang datos, ginamit ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang pansamantalang katahimikan na nilikha ng memorandum na, paalala ko, ay nilagdaan noong Hunyo ng taong ito upang mas mahigpit na makipag-ugnayan sa mga kaalyadong grupo sa buong riyon at ihanda sila para sa mas malawakang pag-atake kung kinakailangan. Alinsunod dito, nagpadala sila ng mga tagapayo sa Iraq, Yemen at Lebanon upang talakayin ang mga posibleng operasyon. At ngayon, ipinakita ng mga na-intercept na pag-uusap ng mga komander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay pumunta sa mga lugar sa Yemen na kontrolado ng mga Houthi upang planuhin ang mas pinaigting na komprontasyon laban sa Saudi Arabia kasama ang mga grupong milisya sa Iraq
na sinusuportahan ng Iran. At isang linggo lang ang nakalipas, paalala ko lang, nagtaas ng alarma sa Riyadh dahil may banta ng sabayang pag-atake mula sa dalawang panig, mula Iraq at Yemen. At ayon sa mga ulat, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ang siyang nagkoordina ng paglilipat ng mga misil, ng mga sandatang pandagat at mga launcher ng drone papunta sa mga posisyon kung saan kayang abutin ang Red Sea, pati na rin nagbigay ng impormasyon sa intelihensya at listahan ng mga target sa mga Houthi, kabilang ang mga pantalan ng Saudi at mga pasilidad ng enerhiya, kasama ng mga payo kung paano magtanggol laban sa posibleng pagganti ng Saudi. Kasabay nito, nagbabala rin ang Iran sa mga bansa sa Persian Gulf sa pamamagitan ng bukas at lihim na mga channel na kung aatakehin ng Estados Unidos ang mga pasilidad sa loob ng Iran, ang kanilang sariling infrastruktura ng enerhiya ay sisirain bilang ganti. Umabot pa sa puntong ipinapasa ng mga komandante ng Iran sa kanilang mga Arabong katrabaho ang mga listahan ng posibleng target at nililinaw nila na, tingnan ninyo, kung aatakehin kami ng Estados Unidos, ito, at ito sa inyong bansa ang aatakehin. Pinalakas ng Iran ang mga pag-atake direkta laban sa mga sundalong Amerikano. Ayon sa ulat ng isang pahayagan, nagulat ang Washington na magpakawala ang Tehran ng 5 ballistic missile sa Jordan sa panahon ng pansamantalang katahimikan sa Sigalot. Nangyari ang pag-atake nito 2 linggo matapos ang isa pang pag-atake ng Iran sa Jordan na ikinasawi ng 3 sundalong Amerikano. At ayon sa ulat ng INET, lalong lumalaki ang pag-aalala ng mga opisyal mula sa mga bansa sa Persian Gulf habang lumalawak ang saklaw ng mga pag-atake ng Iran. At ang mga mismong missile ay mas madalas nakakalusot sa depensang panghimpapawid ng Amerika. Partikular na tinatamaan ang mga base sa Jordan, Kuwait at Bahrain. Ibig sabihin, naging malinaw na kayang-kayang lampasan ng Iran ang depensa ng Amerika. Pero para hindi ninyo isipin na ito ay puro chismis lang, narito ang direktang kumpirmasyon ng kursong ito mula mismo sa Tehran. Ayon sa Reuters, isang mataas na opisyal ng Iran ang hayagang nagsabi noong Lunes, handa ang pamunuan ng Iran na palalain pa ang sitwasyon sa Kipot ng Hormuz at sa buong reyon kung ang mga diplomatikong pagsisikap hinggil sa Estados Unidos ay hindi magbubunga ng anumang resulta. Binibigyang diin pa ng isang ahensya na ang pahayag na ito ay nagpapakita ng paglipat ng Tehran mula sa depensibong pamamaraan patungo sa mas agresibong aksyon. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta pasibong banta ng pagganti, kundi tuwirang kahandaang maunang kumilos. Bilang tugon dito, naghahanda ang Estados Unidos ng sarili nilang eskalasyon, ngunit sa pagkakataong ito ay ekonomiko na. Paalala ko lang, noong Biyernes ay nangako si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na mapapataw ng matinding dagok sa ekonomiya ng Iran pagkatapos nito. Matapos iulat ng kanyang kalihim ng pananalapi na si Scott Bessent ang paghahanda ng walang kapantay ng mga hakbang laban sa Tehran. Tingnan natin ngayon kung ano-ano ang mga partikular na hakbang na hawak ng administrasyon ni Donald Trump. Ang unang opsyon ay ang mga parusa laban sa mga independenteng refinerya ng langis ng China na nagbibigay ng halos 1/4 ng kapasidad sa pagpoproseso ng langis ng China at kadalasang gumagana sa mababa at minsan ay negatibong kakayahang kumita. Ayon sa datos ng KPLER, para sa taong 2025, bumibili ang Beijing ng mahigit 80% ng langis na ine-export ng Iran at malaking bahagi ng mga supply na ito ay dumadaan mismo sa mga independenteng pabrika na ito. Ang mga naunang hakbang ng Estados Unidos ay napilitan ng tumigil ang mas malalaking independenteng kumpanya sa pagbili ng langis mula sa Iran. Pero ang maliliit na taga-proseso, sa totoo lang, ay protektado mula sa pressure ng Amerika dahil halos wala silang koneksyon sa sistemang pinansyal ng Amerika. Ang pangalawang opsyon ay ang pagpapataw ng mga parusa laban mismo sa mga bangko ng China. At dito, nagpatupad na ang kagawaran ng pananalapi ng mga sekundaryang parusa laban sa ilang kumpanya sa China at Hong Kong na ayon sa Washington ay tumulong sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa langis ng Iran at tumulong sa pagbili ng mga armas. Nagbabala rin ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos sa dalawang malalaking bangko ng China tungkol sa posibilidad ng mga restriktibong hakbang, ngunit hindi pa sila isinama sa listahan ng mga parusa na maaring gawin sa inaharap. Ang ikatlong opsyon ay ang pagpapatuloy ng larong pusa at daga, mga parusa laban sa mga individual at legal na entidad ng Iran, pati na rin laban sa mga kumpanyang tagapamagitan sa China at mga bansa sa Persian Gulf na tumutulong sa Tehran na iwasan ang mga paghihigpit. At paalala ko lang, kamakailan ay nagpatupad na ng mga hakbang ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos laban sa mga kumpanya na nilika para ipagpalit ang mga kita ng Iran sa langis para sa mga inaangkat na produkto. Ang ika-4, ang pinaka-radical na opsyon ay ang paglalagay ng blokadang panlupa sa Iran. Ilang mga opisyal ng Amerika at Israel ang nagsabi na posible ito, ngunit para maisakatuparan nito, kakailanganin ang pakikipagtulungan ng Iraq, ng Turkey, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan at Armenia.
may relasyon ang administrasyon ni Trump sa lahat ng mga bansang ito maliban sa Afghanistan. Ngunit magkakaiba ang antas ng kanilang pagiging malapit. Ngayon, nagbabala ang mga eksperto na ang isang blokadang panlupa ay maaari magdulot ng mas matinding presyon sa mga karaniwang mamamayan ng Iran sa pamamagitan ng paghihigpit sa supply ng pagkain, mga produktong pang-enerhiya, tala. Ngunit napakahirap isakatuparan ang ganitong senaryo at hindi malinaw kung kaya ba nitong ilapit ang isang panloob na pagbabagong pampulitika. At ang ikalimang opsyon ay ang sekundaryang taripa. Paulit-ulit nang nagbanta si Trump na magpataw ng taripa sa mga produkto mula sa mga bansang patuloy na nakikipagnegosyo sa Iran. Pero ang Korte Suprema ng Estados Unidos, paalala ko lang, ay tinanggal ang legal na batayan para sa ganitong mekanismo. Gayunpaman, kamakailan lang ay inaprubahan ng Senado ng Kongreso ng Estados Unidos ang isang malawakang panukalang batas tungkol sa mga parusa laban sa Russia na kinabibilangan din ng mga bagong paghihigpit laban sa Iran na nagbibigay kay Trump ng karagdagang kapangyarihan sa patakaran sa kalakalan. Theoretical, maaari rin itong gamitin laban sa mga bansa na tumutulong sa Tehran na iwasan ang mga paghihigpit. Para maintindihan ang saklaw, mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump, mahigit 1,000 Iranian na, pati na rin mga barko at eroplano ang napasailalim na sa mga parusa. Sa kabuuan, malinaw na parehong naghahanda ngayon ang dalawang panig para sa paglala ng sitwasyon. Ngunit bawat bansa ay para sa sarili nilang bersyon ng paglala. Habang palihim na inihahanda sa Tehran ang mga pasilidad militar para sa bagong, mas mapanirang yugto ng labanan, sa Washington naman ay inihahanda ang pagtuon sa ekonomikong presyon sa 5 direksyon ng sabay-sabay. Mula sa mga parusa laban sa mga refinerya ng langis ng China hanggang sa theoretical na blokadang panlupa ng Iran. Nakakaroon ng sitwasyon kung saan sabay na naghahanda ang dalawang panig para sa susunod na yugto. Iran sa militar, Estados Unidos sa ekonomiya at ang formal na umiiral na tigil putukan ay nananatiling pansamantalang pahinga lamang, isang pahinga na ayon na rin sa pag-amin ng mismong Tehran. Parehong ginagamit ng dalawang panig para maghanda sa kung ano ang mangyayari kung mabigo ang diplomasya. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!